Hi guys, and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng Yi Smart Dash Camera. So ito guys, camera to para sa mga sasakyan. So iba naman tayo ng mga i-unbox ngayon, pero camera pa din. So i-review natin guys kung kamusta yung quality niya sa morning, sa afternoon, and sa evening. So, eto guys, kung mapapansin nyo, yung camera na to is napakaliit lang. Ito yung camera na pangharapan lang, so wala siya nung camera na nakikita din natin sa ibang mga sakyan na meron siya sa likod. So, this one is para lang sa harapan or para lang dito sa ating windshield. So, tingnan pa natin yung mga laman. So, nandito rin yung manual niya. Okay, so ito, magagamit nyo ito guys, especially doon sa mga baguhan, sa pag-install ng mga ganitong camera. Pwede nyo siyang basahin. Pero yun, i-shortcut na lang natin din dito sa video na to kung paano yung mga gagawin natin. And kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat natin i-consider sa pag-install nito. And ito naman, yung ating power outlet or itong wire. So itong wire na to, ito yung i-connect natin sa camera and then i-connect natin sa power supply ng sasakyan. So, yung haba nito, nung tansya ko, siguro mga nasa 2 to 3 meters. So, yun guys, kayo na lang dumiskarte kung paano siyang ilalagay mamaya sa sasakyan or kung paano nyo para maging maiksi yung excess niya. And then, ito naman, yung USB charger para sa sasakyan. So, kung mapapansin nyo, isa lang yung outlet niya. So, yung tip ko lang din guys, is bumili kayo ng separate na ganito. Kasi, what if meron kayong mga gusto i-charge or paggamitan pero hindi nyo na magamit to kasi iisa lang yung outlet for camera lang. So yun, ang ideal talaga guys is at least two na USB outlet. So para meron kang access para do sa phone and then para do sa camera. Kasi itong camera na to, usually guys hindi na nandito tinatanggal eh. Para any time na magkaroon ng problem or wag naman sana, is at least recorded siya. Isa pa pala guys, yun nga, bili din kayo ng memory card para mabalikan nyo yung mga recordings. Kasi kung walang memory card tong camera is sayang din, wala rin naman siyang, hindi nyo din magagamit yung talagang purpose niya as camera. So yun, bili kayo ng memory card and yung memory card na bibilhin ninyo, suggest ko is yung mga high speed na memory card. Kasi ang advantage nun, maliban sa high speed sila na mas mabilis mag-transfer compared dun sa iba, is yung meron silang heat resistant. So, anong advantage ng heat resistant sa mga camera? Tulad nitong dashcam. Siyempre guys, yung dashcam, ilalagay mo yan sa sasakyan, sa harap ng sasakyan, sa mismong windshield. Meaning, may times yan na pag nag-park ka ng sasakyan, talagang mabibilad siya sa araw. So, yun guys, isang way para hindi agad masira yung memory card nyo is bumili kayo ng mga high speed na heat resistant na rin. And ito naman, ito yung pang mounting natin dito sa camera. Ito yung gagamitin pandikit doon sa camera papunta doon sa windshield. So, may 3M siya na pandikit. So, ito naman guys, ang next nating i-review itong camera. So, yan, kung makikita nyo, may mga tape pa yung camera. So, pag bagong bili yung camera ninyo, tulad nito, bagong dating, in-unbox nyo, i-check nyo siya kaagad physically. Kasi, what if magkaroon siya ng problem? At least, may time pa kayo na ibalik ito sa supplier kung saan nyo man ito nabili. And isa pang tip, lalo na ngayon, mas maganda guys, pag in-unbox nyo siya, is nire-record nyo. Or meron kayong video. Para walang masabi si seller na kung ano man ang ginawa niya dyan. So yan, kung makikita nyo sa akin, at least nakikita nila na nakatape pa. So in case naman nagka-problem, magagamit ko siya as parang reference or backup support para mag-claim ng warranty. So mas papapabilis yung pag-claim nyo ng warranty pag meron kayong video or evidence tulad nito. So yan, inalis ko lang yung mga tape and then check physical kung meron ba siyang mga problem or mga gasgas or any damage. And guys, itong sa harapan, hindi ko na tinanggal yung tape kasi parang yan na rin yung pinaka-tempered glass natin. So, para at least hindi agad maggasgasan yung screen natin. So,
So yan, yung mga buttons naman niya is basic lang. So may mga record, may video, may photo na pag click niyo yan, pupunta ka agad sa gallery. And then yung on and off. So this side naman yung SD card. So yun lang guys. And yun, may mga butas yan. Kasi nga guys, ito is nilalagay na sa harap ng sasakyan. So mainit. So yung purpose niyan para hindi siya masyadong makulob or para hindi din agad mag-overheat itong ating camera. So at least may singawan siya ng init sa mga butas na yan. And ito nasa right side naman yung butas. Diyan natin ilalagay yung pinaka socket or kung saan natin isasabit yung camera. So ngayon, ito-testing ko muna siya using yung power bank. So ang purpose ko naman din dito, kaya gagawin ko muna to before ko siya ilagay or install sa sasakyan, is para malaman kung yung camera ba ay gumagana or hindi. Kasi what if, di ba guys, kung na-install na natin to, nag-spare na tayo ng mga time, pero may problem pala yung camera. So, sayang din. Hindi natin malalaman kung may problem ba yung camera or yung mga ibang items niya, like itong accessories niya na wire na to. Baka mamaya yun lang pala ang sira or mamaya yung USB port na pagkokonektahan yung palang sira. So, at least habang nandito pa lang, maisa-isa nyo na, matesting nyo na siya. So, yan, may mga konting mga notes lang din dito. Like yung ADAS daw can only use as reference while driving. So, ang binabanggit lang nila dito is na dapat, pag nagda-drive tayo guys, pag tayo masyado magre-rely sa camera or sa mga sensors nitong mga sasakyan natin. So, iba pa rin yung physical na nakikita. Kasi minsan may times na hindi pa tumutunog yung sensor, pero yun pala pabangga ka na. So, yun guys, make sure lang din na mag-practice pa rin natin yung pag-check ng physical na appearance. Kahit nga minsan guys, yung mga camera sa likod, so wag din masyado tayo magre-rely sa ganun. Iba pa rin yung titingin tayo sa side mirror. Pakita nyo na actual. Side mirror pati yung sa, minsan may tao sa likod, yun pa rin ang pinaka-safe sa lahat. So ito, isaset lang natin yung date and time. So yan guys, mahalaga yan yung pag-set natin ng date and time kasi magiging reference nyo din yan kapag nagkaroon man kayo ng problem. Huwag naman sana na makikita dyan yung date and kung anong oras nangyari yung mga na-record nito ating camera. So yan guys, kung makikita nyo siya dito using direct lang dun sa power bank, yan, okay naman siya and gumagana. So, ngayon, mamaya, iti-testing din na siya sa sasakyan. Pero, as purpose lang din ng at least ma-check yung mismong unit kung gumagana ba or okay siya. Power bank muna yung ginamit natin. So, next naman guys, install na natin tong camera dito sa windshield. So, ang ginawa ko, inalis ko muna yung salamin para at least mas makagalaw tayo. And then, yung papansin niyo yung camera, nilagay ko siya ng medyo right side, hindi siya center. Ang dahilan din kung bakit ko siya nilagay doon, kasi ayoko yung medyo nakakasagabal doon sa vision ng driver. So, as much as possible, syempre maglalagay ka ng camera. Yung hindi masyadong halata ng driver kasi may times na mas makamapatingin sila dyan or mabawasan yung sight nila dahil dyan. So, yun guys, ang ginawa ko, ni-right side ko siya ng konti. Konti lang naman. Para at least tago pa din. So yun guys, ilagay lang natin itong mga wire ng patago. Siyempre tayo guys, hanggat maaari, gusto natin na nakatago itong mga wirings natin. So, para at least, lalo na kung meron kayong mga bata sa sasakyan, minsan may mga times na yan, baka masipa or mahatak nila na hindi sinasadya. So, mas maganda na nakatago na lang din siya. Kaya yan guys, mapapansin nyo, pinadaan ko siya sa mga side ng ating sasakyan and dun sa may part na, ito yung panel na to, yung loob niyan guys, na natin nilagay yung wire. Papunta dito sa glove box yan. Yan. And isa pa, guys, dapat pag naglagay kayo ng wiring dito sa mga ganito, double check nyo lang na dapat hindi siya maiipit. Kasi baka pag naipit yan, baka masira yung wire nyo.
So baka isang problema na naman yan, and baka mahirap pa kayong maghanap ng ganyan, katulad ng ganyang wire. So yun, install lang natin siya. So pinadaan ko siya dito sa glove box, and then eto naman, depende to sa design ng sakyan nyo, pero para dito sa klaseng kotse na to is meron siyang maliliit na butas doon sa part ng yan sa gitna na yan, guys. Tapos ang mga excess na wire niyan, nilagyan ko lang ng cable tie para hindi siya makalat doon sa loob or kung saan saan pumunta yung wire. At least magkakasama lang sila. So yan guys, kung mapapansin nyo, napakalinis lang. Ang pinaka wire lang na makikita is yung pataas, which is hindi naman natin maiwasan na talaga yan. And then yan, kinonect lang natin, papasok yun sa side lang. Yan. And then ito naman guys, yung video recording natin. So makikita nyo, pansinin nyo muna itong ating pinaka-screen. Meron siyang date and time. So yan yung pinaka-advantage mo dyan. Kasi kung nagkaroon ka man ng, at least ito yung pinaka-reference mo. Yan, so may date ka, may time ka. And yung time na to, mapapansin nyo, is 16:46 or 4:46 PM. So yan. Yun guys. Ganyan yung quality niya pag mga bandang pahapon na. So, ang isa pa din dito, meron siyang voice recording. So, mapapansin nyo na, maririnig nyo yung usapan namin dito sa loob ng sasakyan. So, compare nyo na lang din, yun nga guys, kung okay siya. Okay ba siya sa inyo? Or mahina ba? And pasensya na din kasi mayroon kaming music dyan nung time na yan, kaya medyo nakakadagdag dun sa ingay. At least makita nyo na lang din yung pinaka experience kung papaano yung actual, kasi madalas naman guys tayo is nakikinig din tayo ng music. Diyan may Shopee siya. Nakita mo yung ano doon? Ano yung binayaran mo? Binayaran ko 100. 100. Buti na lang may pera si parang yan dyan. Eh, pera ko 20 lang eh. Ay, sige, sabi. Next naman guys, na video natin is ito na. 17:43 or ito ay 5:43. So paggabi na to. So, yan, kung mapapansin nyo din, medyo padilim na din talaga siya. And isa pa, yung tint ko pala guys is parang mga medium tint. And yan, kung mapapansin nyo kung paano yung tsura niya sa medium tint, yan, okay naman din. Mababasa mo naman din yung mga plate number. And then isa pa, dapat pala guys, pag nagkaroon kayo ng camera, dapat palaging malinis yung windshield nyo. Kasi sayang naman kung malinaw, maganda man yung ma-record nyo, pero dahil madumi yung windshield nyo, hindi rin gano'n makita. So, isa yun guys, dapat laging malinis ang windshield. Next naman, ito naman yung gabi. Or, ayan, mapapansin nyo yung oras, 19:30 or equivalent to sa 7:30 PM. So, ganyan na siya. Ang ilaw na ginagamit naman namin dito is LED na. So, not sure lang din sa iba kung mas lilinaw pa dyan. So, yan guys, ang gamit namin dyan, medium tint and LED na headlight. Wala tayong gamit na fog lights. So, kung may fog lights din siguro baka makadagdag din sa liwanag. Ang maganda lang din dito, though hindi siya ganun ka liwanag, at least meron ka pa rin pinaghahawakan na video recordings. And makikita mo pa rin dyan, like ito guys, yung sakyan, pakaliwa siya. Or kung sabihin mo bigla siyang kumanan, makikita nyo dyan sa recordings. And isa pa, may voice recording din na malalaman nyo kung ano ba talaga yung nangyari. Minsan, ay ba't kumakanan siya? Di ba may mga reaction tayo na gano'n? So, yun guys, pwede nyo siya magamit pa din.
as evidence. So yun lang. Pero sana wag nyo magamit na sa mga kung anong mga accident. So yun. Maraming salamat sa panonood sa aking video, and sa susunod ulit magagawa tayo ng mga ganito pang klaseng video. Paalam, bye-bye.